bahagi ng pananalita. Magandang buhay! Maligayang panonood dito sa Signaturang Filipino YouTube channel. Sa araw na ito ay tatalakayin natin ang bahagi ng pananalita. At kung bago ka pa lang dito, huwag kalimutan i-subscribe ang Signaturang Filipino YouTube channel at pindutin ang notification bell button nang sa ganon ay updated kayo sa mga bagong aralin na aking i-upload 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Ano nga ba ang ibig sabihin ng bahagi ng pananalita? Sa balarila o grammar, ang bahagi ng pananalita o panalita sa Ingles ay tinatawag na part of speech o kauriang panliksiko ay isang linguistikong kaurian ng mga salita o mas tumpak sabihing bahaging panliksiko na pangkalahatang binibigyang kahulugan sa pamamagitan ng sintaktiko at morpolohikong asal ng bahaging panliksikong tinutukoy. Ibig sabihin, ang bahagi ng pananalita ay pundasyon ng gramatika sa anumang wika, kasama na ang wikang Filipino. Ang bawat bahagi ay may kanya-kanyang tungkulin at kahalagahan sa pagbuo ng mga pangungusap. Ang bahagi ng pananalita ay nangangahulugang ito ang mga klase o uri ng mga salita ayon sa gamit o tungkulin nila sa loob ng isang pangungusap. Ngayon ay puntahan natin ang mga pangkat ng bahagi ng pananalita. Una, mga salitang pangnilalaman. Ito rin ay tinatawag na content word, mga nominal. Ang pangalan o tinatawag na noun sa wikang Ingles, mga salitang nagsasaad ng pangalan ng tao, hayop, bagay, puok, katangian, pangyayari at iba pa. Pangalawa, panghalip, tinatawag na pronoun sa wikang Ingles, mga salitang panghalili sa pangalan. Pangatlo, ang pandiwa o verb, mga salitang nagsasaad ng kilos o nagbibigay buhay sa isang lipon ng mga salita. At ngayon naman ang mga pangkat na tinatawag na panuring o mga modifier. Una, ang pang-uri o tinatawag na adjective sa wikang Ingles, mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pangalan at panghalip. Pangalawa, ang pang-abay o adverb, mga salitang nagbibigay turing o naglalarawan sa pandiwa, pang-uri at kapwa nito pang-abay. Ngayon naman ay puntahan natin ang mga salitang pangkayarian. Ito rin ay tinatawag na function words, mga pangugnay o tinatawag na connectives. Una, ang pangatnig o tinatawag na conjunction, mga salita nag-uugnay ng dalawang salita, parirala o sugnay. Pangalawa, ang pangangkop o ligator, mga katagang nag-uugnay sa panuring at salitang tinuturingan. At pangatlo, ang pang-ukol o tinatawag na preposition, mga salitang nag-uugnay sa isang pangalan at iba pang salita. At ang panghuli, ang mga pananda o tinatawag na markers. Una, ang pantukoy o tinatawag na article or determiner, mga salitang laging nangunguna sa pangalan o panghalip. Pangalawa, ang pangawing o pangawil, tinatawag rin itong linking o copulative, mga salitang nagkakawing ng paksa sa simuno at panaguri. Tandaan ang mga bahagi ng pananalita sa wikang Filipino. Una, ang pangalan. Pangalawa, ang panghalip. Pangatlo, ang pandiwa. Pang-apat, ang pang-uri. Panglima, ang pang-abay. Pang-anim, pangatnig. Pang-pito, ang pangangkop. Pang-walo, pang-ukol. At kasama rin sa mga bahagi ng pananalita sa wikang Filipino ang pantukoy at pangawing o pangawil. Ang pag-aaral ng bahagi ng pananalita ay mahalaga dahil ito ang pundasyon ng tamang paggamit ng wika. Narito ang mga dahilan kung bakit mahalaga ito. Una, naintindihan mo kung paano bumuo ng tamang pangungusap.
Kapag alam mo ang bahagi ng pananalita, mas madali mong maayos ang pagkakasunod-sunod ng salita para maging gramatikal ang pangungusap. Pangalawa, nakakatulong ito sa mas malinaw na pagpapahayag ng ideya. Alam mo kung paano gagamitin ang mga salita para maging malinaw at maayos ang iyong sinasabi o isinusulat. Pangatlo, naiiwasan ang mga maling gamit ng salita. Halimbawa, hindi mo malilito ang pandiwa o salitang kilos at pangalan o salitang tao o bagay kung alam mo kung paano sila ginagamit. Pang-apat, nakakatulong ito sa pagsusulat at pag-unawa sa mga teksto. Kung alam mo ang mga bahagi ng pananalita, madali mong makikita ang mga detalye at ideya sa binabasa o isinusulat mo. At panghuli, pinalalawak nito ang iyong kaalaman sa wika. Mas magiging malikain ka sa pagsasalita at pagsulat. Mas marami kang paraan para magpahayag ng damdamin, ideya at opinyon. At dito nagwawakas ang ating aralin tungkol sa bahagi ng pananalita. Muli, huwag kalimutang subscribe ang Asignaturang Filipino para sa karagdagang kaalaman. Maraming salamat po.